Kaunti lang naman to at mamadali rin ito dahil pupunta po sa trabaho mamaya. Pagkatapos nito ay nagluluto pa ako. Babay lang tayo. Ito talaga ako. Walang ibang kukilos, hindi tayo rin. So habang pinapanood niyo ako, ay gagawin. Ano pa rin? No? Diba? Mga guys, laban lang tayo. Nakakamitin natin ang ating mga baby. Kembot na lang, matatapos na tayo. Magbibintay na sila. Kailangan ko yung mga baby. Or else, yung mga pangalit ko ay manilin na. Ito lang muna. Babalik tayo dito kasi pupuntahan natin ang ating greenhouse na sinimula na ang pagbubungkal. Kaya ng paligid, sobrang init na ng araw, kaya ako may nilagay akong fayong sa aking ulo. Ito na tayo sa loob. So, nawawala pala siya kapag medyo malayo na. Di siya abot ng, ewan ko, ilang meters pa yun? 30 meters? Nasa 30 meters yata ang layo nung inabot ko kanina. Kaya nawala itong ating first tracking. First person tawag dun. Basta may FB. So ngayon, makikita nyo, sinimulan ko na ang pagbungkal nito. Matapos ko itong nilinis, kinuha ko yung mga tuyong dahon at iba pang mga bagay-bagay hindi dapat nandyan. At pagkatapos ay nilinis ko itong dingding natin para naman medyo papasok yung sikat ng araw kasi yan naman ang kailangan natin. Mga kabis, pasensya na kayo sa ingay na naririnig nyo kasi yung kapitbahay ay mower siya. So, ayan, ganyan ko lang ginawa. Kailangan kasi itong lupa ay baligtarin dahil yung nasa ibabaw niya ngayon, ito yung last year. Tuloy lang tayo. Medyo late na ako ngayon kasi may trabaho nga ako, tapos
may mga bagay-bagay tayong ginagawa na kailangan naman natin gawin. So ngayon tutuloy ko na, at isa pa ay kailangan kong mamadalin ito dahil papalaki na yung buwan. Kung magtatanim ka at yung buwan ay papalaki hanggang sa full moon siya, ay mas maigi yan sa sa larangan ng pagtatanim. So sa pagkakalam ko ay may naitutulong yan. Hindi ko naman talaga siya talagang sinusunod, kasi minsan nagtatanim din ako kapag gusto kong magtanim o kaya kapag may time ako. So ngayon tuloy ko lang to, at ang ating kapitbahay ay maingay na naman. Nagsisimula na naman siyang mag-lawn mower. Malapit yata yung niya, pinag-mow niya dito sa bakod namin. Kasi sobrang malakas yung mower niya. Yan. Nakakapagod. Pero tuloy pa rin ang laban dahil itong green thumb ko ay gusto kong mapakinabangan, at marami ring dahilan na gusto kong, anak kasi ako ng isang magsasaka. Nung 8 years old ako ay napifeel ko na noon na may green thumb, dahil kung kilala nyo yung tanim na Rosal sa atin, kilalang kilala yan sa pangalan na Rosal, pero ang real name nun ay gardenia. Yung yan siya, yung puti ang bulaklak, at kapag bumubuka ang bango, sobrang bango. Yun, may tanim kami noon sa parang corner yun papasok sa aming sa front yard namin ng aming bahay. Tapos pinutol namin yun. Yung mga branches nun ay pinutol-putol ko. Tapos naghukay ako ng mga munting balon, nilagyan ko ng tubig. Yung mga branches na kinuha ko ay dun ko itinusok, at yun tinakpan yung gilid, at yung parang nagtatanim na kagaya ng iba. Tapos yun, napansin ko tumubo yung mga rosal na tinanim. Simula nun, yun parang parang may gana na akong tanim. Bagay yung pamilya namin kasi namin ay nahilig sa pagtatanim, lalo na yung tatay ko. So dito ko na ipagpatuloy ang aking mga ginagawa noon. At yung kabataan ko, member ako ng 4-H club, kung ewan ko kung familiar ba kayo sponsored by Philippine government before. Tapos nung nung kabataan namin, siguro mga 15, 16, 17 ako na yun. Kami na magse-seminar kami. Ang nagpi-finance noon ay ang local government sa aming probinsya. Yun, maganda dun. Dahil marami akong natutunan, at nung napunta na ako dito, yun, pinapatuloy ko na. At ang napangasawa ko naman ay mayroon siya. Ito nga, may lugar na pagtatanan. Wala kaming bayad sa tubig. Kami, spring, sa pagdidilig ng mga halaman, wala kaming bayad sa tubig dahil kinukuha lang namin doon. Hindi kagaya ng iba na nagpabayad sila or nagkukolekta sila ng tubig kapag umulan, nilalagay nila sa mga drums, doon nila iniipon yung tubig. Mga kabis, ipagpatuloy ko muna to, at hanggang mamaya sa susunod na step na naman, ha? Yan mga kahabis, salita ako ng salita. Late ko na napansin na hindi pala na-record yung boses ko.
Pinagpatuloy ko lang ang pagbubungkal. Sa wakas, natapos din ang pagbubungkal. Gamit ang garden trowel, binubungkal ko rin ang mga gilid na mahirap bungkalin gamit ang spade o pala. At ngayon, kinuha ko na yung rake para pantayin ang lupa. Kanina, hindi ko natapos. Nanghalian muna kami. Pagkatapos nila ay meron na naman akong ibang ginawa. So ngayon, medyo, malubog na yung araw. Magsi 6 o'clock na ng gabi, pero maliwanag pa naman. Medyo malamig pa rin yung hangin. At ngayon ay tutuloy ko itong rake dito sa greenhouse para matapos na. Maghahanda lang naman ito at mamaya bukas ay magsisimula na ako ng transplant ito sa loob itong ating house. Sabi kayo mo na matapos na talaga ito. Ang audio kaya sayang naman
So, ayan na mga ka-habis. Dito na nagtatapos sa ating video ngayon. Sana ay may natutunan kayo at sana huwag kayo magsawa sa napapanood sa aking mga videos. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa susunod na mga videos natin. Paalam at maraming salamat.